Dahil sa hirap ng buhay ay ginawa ni Camille ang lahat. Kahit na naging una niyang trabaho ay ang ibenta ang sarili niya. Hanggang sa pagiging kasambahay, ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking nakasama niya ng gabing yun ay isa palang kilalang bilyonaryo at anak ng kanyang amo sa pagiging kasambahay niya. Paano niya ngayon pakikisamahan ng binata? Paano kung makilala siya nito? Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang gabi sa loob ng isang mumurahing resto bar kung saan nag-apply si Camille dahil sa hirap ng buhay. Panganay siya sa 4 na magkakapatid at tanging ang nanay niya lamang ang bumubuhay sa kanila matapos silang iwan ng kanilang ama at ipagpalit sa mas magandang babae. Iha, ang sabi mo, wala ka pang karanasan, tama? Pagkukumpirma ng bading na siyang manager ng resto bar, habang iginigiya siya nito papasok sa madilim na bahagi ng lugar, kung saan naroon ang mga kwarto na madalas gamitin sa mga babaeng tulad niya. Naglalaro sa pula at berdeng ilaw ang pumapalibot sa lugar na iyon, at talaga namang nagdudulot iyon ng kakaibang takot kay Camille, lalo at baguhan lang siya sa trabahong ito. Nariyan ang maswerteng lalaki na makakakuha sa iyo. Ngumiti ito ng makahulugan. Patungkol nito sa kwarto na hinihintuan nila, walang pag-aalangan na itinulak siya ng bading papasok doon at tulad ng inaasahan ay sadyang napakadilim ng kwarto na yun. Ngunit, naaninag ni Camille ang lalaking walang kasuotan dahil sa maputing balat nito habang lasing ang lalaking iyon, dulot din ng alak. Humakbang ang dalaga palapit habang panay lakas ng tibok ng puso niya. Nakapikit ang binata kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon para mapagmasdan ni Camille ang mukha ng gwapong lalaki na yon. Mukhang binata pa din ito dahil sa natural niyang angking bango, pati na sa malinis na pangangatawan. Mukhang gusto niya lang talagang maglaro kaya siya narito. Iyon lamang nasa isip ni Camille pero kaagad siyang napasinghap nang tumama ang bughaw na mata ng binatang iyon sa kanya. Hinatak siya nito pahiga sa kama. Amoy ni Camille ang naghahalong bango nito tsaka ang alak na nainom habang nasa tabi ng dalaga. Nanghihina ang lalaki at bahagyang natigilan dahil patid niyang wala pang karanasan si Camille. At hindi siya karapat-dapat na mauna doon. Ngunit paano niya pipigilan ng sarili kung iyon din mismo ang nagtutulak para makuha niya ang dalaga? Nang gabing makuha ng binata ang dalaga, ay nagbigay siya ng tseke na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Dahil ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Diego Del Merced, isang business tycoon lang naman. Nagpasya siyang magtungo sa lugar na iyon dahil sawa na siya sa mga mamahaling alak mula pa nang nasa Paris siya, at ang dahilan noon ay ang pagkawala ng mami niya 10 taon na ang nakararaan. Nawala ang mami niya sa isang car accident dahil sa daddy niyang may babae ng mga panahon na yon, kaya magpasa hanggang ngayon ay bitbit niya ang mga katagang lahat ng mga babae sa mundo ay hindi niya magugustuhan at mababa para sa kanya, maliban na lamang sa mami niya, kaya't isa man ay wala siyang seseryosohin. Katulad na lamang ng babae sa resto bar. Ibinigay nito ang sarili niya kapalit ang malaking halaga ng pera. Napaismid na lamang ang binata habang nilalaro ang ballpen sa kamay niya, habang nasa office siya nang bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanya sa resto bar. Malamang na kung sino-sino na lamang ang nakakuha sa kanya. Nasabi niya sa isip niya, nasaan na nga kaya ang babae na yun? Nasabi ni Diego sa sarili niya. Sir Diego, kailan daw po kayo dadalaw kay Chairman Del Merced? Anong sekretary niya? Iyon ang daddy niya.
Ilang taon niya na din na itong hindi dinadalaw kahit pa alam niyang nalala na ang kalagayan ng ama. Hindi ba't nandun naman ang babae niya? Bakit ko pa siya dadalawin? Nag-message po kasi siya at nalaman niya pong nakabalik na kayo from Paris. Kaya nagre-request po siya na dalawin niyo siya kahit ilang araw lamang. Sige, pag-iisipan ko. Gusto ko din makita kung gaano nga ba kaganda ang ipinalit niya kay Mommy. Kahit pa pilit na binabago ni Diego ang nasa isip niya, ay hindi talaga mawala-wala ang babae na yun sa resto bar. Meron pang panghihinayang pa nga sa kanya kung bakit kasi hindi niya kinilala ang babae bago siya umalis doon. Nay! Babalik na ho ako, mamaya sa mansyon ni Mr. Del Merced. Iyon ang matandang inaalagaan ko. Matapos ng gabing mag-apply ako sa resto bar ay hindi na ako umulit sa ikalawang araw. Maaring naibigay ko ang sarili ko sa lalaking yon ngunit wala akong pagsisisihan sapagkat siya ang dahilan kung bakit kami nakaalis ng pamilya ko sa lugar na hindi ko na ninanais. Binayaran ko ang utang ni nanay na halos nasa 100,000. Ibinili ko sila ng bago kahit maliit lang na bahay. Hindi ka ba pinahihirapan ng amo mo anak? Nag-aalalang wika ni inay. Paano po ako pahihirapan noon naka-wheelchair na si Mr. Martin? Natatawang wika ko sa inay. Naalala ko pa kung paano ko nakapasok sa mansyon na yon. Siguro ay napakaswerte ko talaga ng araw na yon dahil nilipad ang kapiraso ng papel sa mukha ko habang pauwi ako ng bahay. Naghahanap ng housemaid. Iyon ang nakasulat. Naglakas loob ako para naman sa pamilya ko at hindi ko inaasahan na swerte pa rin ako sa ikalawang pagkakataon. Mabait po si Mr. Del Merced. Iyon ang huling nasabi ko sa inay. Sa isang buwan na pagpamamalagi ko doon ay hindi ko ito nakitaan ng masamang pag-uugali. Kaya't panatag ako na mabait talaga ang Ginoong yun. Ihatid nyo na lang po sina Ivy sa eskwela dahil sa susunod na linggo ay magpapadala ako ng pera. Saad ko, bago ko umalis ng bahay. Nag-tricycle ako palabas matapos ay nag-bus patungo sa mansyon. Magandang umaga. Bati ko kay Melinda pagkapasok ko. Nagdidilig siya ng mga halaman sa malawak na hardin. Good morning, Camille. Ganting bati niya din sa akin. 6 kaming kasambahay dito at tanging si Melinda lamang ang kasundo ko. May dala akong adobo, luto ng nanay. Mamaya ay pagsaluhan natin. Oo, sige. Bilisan mo at kanina pa naiinip ang Ginoong masungit na yon. Pati ang maarte na si Irene ay kanina ka pa hinahanap. Saad ni Melinda na ikinahagikik ko ng tawa dahil sa itinawag niya sa mayordoma ng bahay. Nakangiti ako nang maglakad papasok sa mansyon. Ang lahat ng pares ng mata ay nasa akin. Galit sila dahil ako ang paborito ni Mr. Del Merced. Ilabas mo nga ako, Camille. Saad ng matanda habang inaayos ko ang sapin ng kama niya. Sandali lang po. Tatapusin ko muna itong pag-aayos dito, sir. Sagot ko. Hay, hindi man lang ako dalawin ng anak ko. Mawawala na lang yata ako nang hindi siya nakikita. Malungkot ang tinig nito. Ako ang madalas nakasama niya tuwing nagbababad siya sa sikat ng araw sa umaga. Kaya't madalas ko ding madinig si Diego na banggitin niya. Nag-iisa niya lang daw itong anak pero hindi siya nito dinadalaw dahil labis ang galit ng anak niya sa kanya. Naku sir, matagal pa po ang buhay niyo. Basta palagi niyo lang lalakasan ang loob niyo. Saad ko, hindi ka ba nahihirapan sa akin, iha? Alam ko, inaaway ka dyan ng mga kasama mo dahil ikaw ang madalas na utusan ko. Ayos lang naman po yun. Siguro ay parte ng trabaho, sir. Ayaw mo naman kasing pagalitan ko sila. Nakangiting wika ng senyor. Matapos magbabad sa araw ay nagpabalik na siya sa kwarto ng mismong kwarto niya. Pagka talaga, mababang babae magiging paborito. Haplusin mo ba naman sa araw-araw Eto na naman si Alice ng sumunod na araw. Madalas niya akong paghinalaan na inaakit ko si sir. Ngunit wala naman iyong katotohanan. Parang ama ko na lamang amo namin. Ang pagmamahal na dapat sa tatay ko binibigay ay ibinaling ko na lamang kay Sir Martin at itinuturing ko siyang tunay na ama. Hoy! Pumila kayo doon at parating na ang anak ni Sir Martin. Ayokong makita niya kayo na pakalat-kalat dahil tsak.
nasasama na naman ang timpla nun. Saad ni Miss Irene sa palagay ko ay masungit ang anak ni Sir Martin dahil sa sinabi nito. Pumila kami sa entrada ng mansyon habang si Sir Martin ay naroon na sa pinakadulo at nag-aabang sa anak niya. Bahagya kong nahagip ang Mercedes na sasakyan na kadadating lamang. Mukhang iyon na nga ang anak ni Sir. Yumuko kami hanggang sa marinig namin ang yabag papasok ng mansyon. Welcome Sir Diego! Chorus na saad namin. Nanatili pa din kami sa pagkakayo ko hanggang sa lumapit sa akin ang cute na panda. Naupo iyon sa paa ko dahilan parang bahagya akong makiliti. Maliit pa ito kaya hindi pa nakakatakot. Salvador, mahihimigan ng iritasyon sa tono ng lalaki na tsak ay si Sir Diego. Tinanaw pa ako ng maliit na panda bago ito tumayo at lumakad palapit siguro sa amo niya. Son, it's been a years. Nangunguli lang ani Sir Martin ngunit wala akong narinig na sagot. Sunod-sunod na pagpalakpak ni Miss Irene ang umagaw sa atensyon namin. Balik sa trabaho! Sigaw na wika pa. Tutungo sana ako sa kusina. Camille! Tawag ni Sir Martin kaya't lumingon ako. Nagtama ang mata namin ni Sir Diego at naging dahilan iyon ng pagkatigil ko. Kasabay ng malakas sa tibok ng puso ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaki sa resto bar? At ang lalaki sa harap ko? Nanlalamig ako habang humahakbang palapit kay Sir Martin. Sa isip ko ay nagdarasal ako na saan ay hindi niya ako matandaan. Dalhin mo ako sa hardin iha. Utos ng senyor. Come on, son. Kwentuhan mo na tayo. Naiilang ako habang itinutulak ko ang wheelchair palabas. Nasa likuran ko sa Sir Diego at feeling ko ay nakatingin siya sa akin ngayon. Ikuha mo kami ng tsaa, Camille. Utos niyang muli nang makarating kami sa hardin kung saan naroon ang mesa at upuan. She's quietly beautiful. Iyon ba yung babae mo? Formal na tanong nito sa ama. Kaysa makarinig pa ng mas masakit na salita ay nagmabilis na lamang akong maglakad palayo. Napakagwapo niya. Yung mga muscle na braso niya, grabe. May girlfriend na kaya siya? Naku, galit daw yun sa mga babae. Kaya yung isang babae dyan, dumistansya na. Saad ni Alice habang nagtitimpla ako ng tsaa. Hindi ako kumibo. Pinilit ko yung hindi pansinin. So, how's life with a lot of girls? Sarkastiko ito kung makipag-usap sa ama. Anak, matagal na akong walang babae. Nakikiusap ang tono ng Ginoo. Then, who is she? Hinawakan nito ang kamay ko na naglalapag ng tsaa. Dahilan para tumapon yun. Masakit. Nasasaktan ako sa higpit ng pagkakahawak noon. Let her go, son. She's just a maid. Lalo ako nasaktan dahil sa sinabi ng senyor. Hindi ako marunong bumasa ngunit naiintindihan ko ang sinasabi niya. Pinitiwan ako ni Sir Diego. Pulang-pula yun dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Go, Camille. Linisin mo na lamang ang kwarto ni Sir Diego mo. Tumango lamang ako. Napangiwi ako nang makalayo. Ramdam ko pa din kasi yung sakit sa braso ko. Umakyat ako patungo sa hagdan kung saan naroon ang kwarto ng antipatikong lalaki na yon. Ito ang unang beses na nakapasok ako sa kwarto na ito. Malawak pa sa kwarto ni Sir Martin. Magkahalong puti at krimang kulay. Maaliwala sa mata. Pinapatag ko na ang bagong sapi ng kamang naipalit ko. It's still hurt? Kamuntikan pa akong mapatalon dahil sa gulat. Nilingon ko kung sino ang naroon. Si Sir Diego? Pumasok siya tsaka naupo sa unahan ng kama at pinanonood ang ginagawa ko. Magkakrus ang braso niya habang nakahalukip-kip. Matapos ay kumuha sa bulsa at tinagi sa harap ko ang isang cream. Apply it until the reddish is gone. Aniya, hindi ko po kayo maintindihan? Saad ko. Pilit kong inilalayo ang mata ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ko. Hindi po ako marunong umintindi ng Ingles. Paliwanag ko. Sinungaling, aniya pa tsaka umirap. Ilagay mo yung cream sa namumula mong braso. Masungit na saad ng binata. Tumango ako at hindi sumagot. Pinunasan ko ang ilang gamit doon kahit wala namang alikabok. Mukhang paborito ka ng senyor na yun ah. Ikaw ang palaging naglilinis ng kwarto ko? Uutusan kita hanggat gusto ko hanggang sa hindi ka na niya mapakinabangan. Hindi ko alam kung tumatawa siya o ano. Bakit niya naman kaya gagawin yon?
Nagkita na ba tayo dati? Natigilan ako sa tanong ni Diego. Just, never mind. Aniya tsaka naglakad palabas. Hapon na nang matapos ako sa paglilinis sa kwarto ni Sir Diego. Tumungo ako sa kwarto ni Mr. Martin na kasalukuyang natutulog na. Inayos ko ang kumot niya tsaka ako dumiretso sa kwarto namin ni Melinda. Gosh, Camille! Sobrang gwapo niya! Tiling-ani ni Melinda habang nakadungaw sa maliit na bintana ng kwarto. Ha? Hindi ko mahulaan ang sinasabi niya kaya dumungaw din ako doon. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakikita ang napakaputing balat ni Sir Diego. Wala siyang suot at nakababad sa swimming pool. Nakatanaw ang mata niya sa kalangitan habang nakatukod ang siko niya sa railings ng pool, dahilan para huminto ang mata ko sa 8 abs sa tiyan niya. Mabilis kong iniwas ang mata ko. Naalala ko na naman kasi yung nangyari sa resto bar. Ano ka ba, Melinda? Itigil mo ang pagtingin mo kay Sir. Nasabi ko. Tsaka ako bumalik sa kama ko. Grabe, ang ganda ng katawan niya, Camille. Napailing na lamang ako. Ngunit ang totoo, kahit ako ay nakaramdam ng pagkauhaw dahil sa napakagandang pangangatawan ni Sir Diego, paano na lamang kaya kung malaman nila na may nangyari sa amin ng taong yan? Baka kamuhian na ako ng mga kasama ko dito. Kasama si Melinda? Naglakad ako papunta sa kusina para uminom ng tubig. Nagsalin ako ng tubig sa puting baso tsaka iyon ininom. Nauhaw ka ba sa pagtitig mo sa akin? Nabato ako sa kinatatayuan ko at dahan-dahan akong lumingon. Off na ang lahat ng ilaw sa kusina, ngunit malinaw kong nakikita ang kagwapuhan ni Sir Diego na ngayon ay tanging tuwalyang puti lamang ang nakapulupot sa baywang niya. Lumunok ako tsaka ko ibinaba ang baso na pinag-inuman ko. Mayroon pa iyong kalahating laman. Humakbang siya palapit sa akin kaya't umatras ako. Ano bang binabalak niya? Wika ko sa sarili ko. Habang papalapit siya ng papalapit ay lalo ko nang naaamoy ang natural na bangong taglay niya. Halos maitikom ko na ang aking parehong kamay ko nang nasa isang dangkal na lang ang agot namin. Kinuha niya ang baso na pinag-inuman ko tsaka ininom ang laman noon sa harapan ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa nilaki-laki ng mundo. Bakit siya pa ang anak ni Mr. Martin? Tila nahihirapan ako o baka ako lang talaga may problema. Kinaumagahan ay halos 4:00 ako nang magising. Kahit wala akong sapat na tulog, nagluto ako ng pagkain para kay Sir Diego at Mr. Martin. Nagpapa-impress ka ba kay Sir Diego? Mataray na tanong sa akin ni Rose, kasama si Alice. Talagang maaga kang gumising? Alam mo naman na ako ang nakatoka ngayon sa kusina para magluto. Saad pa ni Alice. It's my decision. Is there something about that? Umugong ang baritonong boses ni Sir Diego mula sa hagdan palapit sa mahabang mesa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya ngunit hindi ko maiwasang ngumiti. Ang dating kasi ay pinagtatanggol ako ng binata. Wala po sir, saad ni Alice. Tsaka akmang tatalikod, gigisingin ko lang po si Sir Martin. Saad naman ni Camille. No! Aniya. Hey you! Tawag ni Sir Diego kay Alice. Sunduin mo ang matanda at dalhin mo dito. Faster! Dire-diretsong wika ng binata tsaka bumaling kay Camille. What are you waiting for? Pinandilatan niya ako ng mata. Nagbuga ba siya ng hangin sa kawalan? Siguro ay napagtanto niya na hindi ko siya maintindihan. Ano pang hinihintay mo? Paghain mo na ako. Masungit na wika niya. Taranta akong tumango tsaka dahan-dahang naglagay ng pagkain sa plato niya. Matapos ko siyang hainan ay umatras ako. Maupo ka dito. Saad ni Diego na hindi ako nililingon. Ipagpaumanhin niyo po ngunit mahigpit na ipinagbabawal ni Miss Irene ang pag-upo sa mesa kung saan kayo kumakain sir. Sagot ko, I'm the son of your boss, right? Nagbuntong hininga siya. Tila pinakakalmahan sarili. Anak ako ng amo mo kaya't sundin mo ang gusto ko. Mahihimigan pa din ang galit sa tono nito. Kagatlabi akong naglakad palapit. Napangangapa nga ako nang higitin niya ang kamay ko parang mapabilis ang pag-upo ko sa tabi niya. At sinong magaling ang nagsabi na maupo ka riyan? Bakas ang matinding galit sa boses ni Miss Irene habang katuwang si Alice na nakaalalay kay Mr. Martin. Nang mapaupo nila si Mr. Martin sa upuan mula sa wheelchair, ay humakbang ito palapit sa akin at akmang hahawakan ako, ngunit nagulat siya nang hulihin ni Sir Diego ang kamay niya, ni hindi man lang iyon nakalapit sa akin. Sir? Ano pang ginagawa niyo? Saad ni Miss Irene.
Who are you to speak me like that? Unot nooy nitong paglingon? Or do I have to say my full name to know what I am doing? Talagang English ito kung manalita at isa pa'y wala akong maintindihan. Get out. Anito pa. Tsaka binitawan ng kamay ni Miss Irene. Walang natira sa mesa kundi ako, si Sir Diego, nakatabi ko, at si Mr. Martin na naroon sa sentro ng mesa. Come on, eat. Iniabang niya sa akin ang kutsara na may lamang soup na ako mismo ang nagluto. Bahagyang ngumiti si Mr. Martin. So, this is your plan? Did you think that I am jealous from getting Camille's all attention? Ani Mr. Martin tsaka nagsimulang kumain. I told you, she's just a part of our employee. A special employee? Walang ganang dugtong ni Diego sa ama. Nagpuntong hininga na lamang si Mr. Martin. Starts from now, she will be my personal maid as long as I stay here. Anak, si Camille ang nag-aalaga sa akin kaya't hindi mo siya maaaring kuhanin. Teka, saan ako dadalhin? Hindi pwede. Bakit ba kasi Ingles ang usapan nila? Wala akong maintindihan. Saan ng dalaga sa sarili? She's just an innocent girl to make her life suffer para gumanti sa akin. Eat a lot. Hindi kita pinaupurian para tumunga nga. Kumain ka. Tila pinangangaralan ako. Nahihiyaman ay sinunod ko ang sinabi niya. Nagulat pa ako nang kuhanin niya ang panyong nakasapin sa harapan niya para ipuna sa gilid ng labi ko. Bahagya tuloy akong napayo ko dahil sa hiya. Kailangan pa yata lahat ay ituro sa'yo, even the proper eating? Di talaga nawala ang pagkakakunot sa noon ni Diego. Oy, ano yun? Bakit naupo ka dun? Napakaswerte mo. Saad ni Melinda. Hindi ko alam. Parang maaga akong aalis dito, Melinda. Dahil palagi akong naiipit sa mag-ama. Akala ni Sir Diego ay babae ako ni Mr. Martin. Bakit? Hindi ba? Palagi na lang talagang sumusulpot itong si Alice. Tama yan, umalis ka dito dahil magiging dahilan ka ng lalong pag-aaway ng mag-ama. Sa ganitong sitwasyon ay mahirap talagang magpaliwanag. Kaya nananahimik na lamang ako. Ayo, puro kayo chismisan. Si Miss Irene masama itong nakatanaw sa akin. Akala mo dahil sa nangyari kanina ay makakaligtas ka na. Pues, tumungo ka sa villa at pumitas ng isang basket ng strawberry. Wala nang laman ang ref. Ngunit, hindi ko pa po kabisado ang lugar na yun. Pangangatwiran ko. Kaya nga, pero wala akong pakialam. Tumungo ka doon dahil hindi makakapunta si Rose sa dami ng trabaho niya. Tsaka ako, inirapan ni Miss Irene. Wala akong nagawa kundi magpalit ng damit, isang pantalon at long sleeve na may kanipisa ng suot ko. Flat na sandals lang din ang tinerno ko dito. Magkahalong takot at kaba na darama ko dahil ito ang unang beses na tutungo ako doon at wala akong isa man lang nakakilala. Paano kung makilala si Camille ni Diego? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!